Alright mga kuys, welcome back sa ating channel. At ito na yung ating update ng crossbreeding ng ating Jersey Giant at ng 45 days. So, dito sa ating video, ito yung unang araw, nakapisa tayo. At bago natin sila hanguin dun sa ating incubator, syempre, tinutuyo, pinapatuyo muna natin sila bago natin sila kunin. At ayan, ilan pa lang yung ating napisa sa first day. Bali yung ating itlog na isinalang ay 21 na mga itlog, at mamaya papakita natin sa video kung ilan lang yung napisa in total. So 21 yung ating eggs, at hindi fertile lahat ng ating egg. At ngayon, yan, ito yung ating mga napisa na pinakamalapit sa ating 45 days. Possible na sila yung siguro 3 lang. Di natin sure kung may iba pang nasalit. Pero ito sure na yung 3 na to, sila yung anak ng 45 days natin. 3 kulay brown o pula. Yan. Bakit ko nasabi? Siyempre, yung 45 days natin, siya lang yung kulay puting paa dun sa ating mga breeders. At dyan sa ating mga sisiw, silang 3 lang yung nag-inherit ng mga puting paa. Alangan namang ibang inahin ay anak nila yan. Kulay black lahat ng paa ng ating Astrolorp at Jersey Giant. Kaya ito, check na to. Sure to na anak ng 45 days natin. So yan sila. Ang cute. Ang ganda. Hindi natin alam kung ano maging itsura nito paglaki. Hindi natin alam kung mataba din ba sila. Pero abangan natin sa ating mga susunod na videos. So ayan sila. Ang cute at ang tataba. So nakakapagtaka rin, kulay pula yung ating napalabas dun sa ating kulay blue na Jersey Giant. Tapos kulay white yung kulay ng inahin. Yan, yung 45 days. Siyempre ako din, wala din akong idea nung una. So nag-research tayo. Kaya pala lumalabas yung ganong kulay kahit wala naman sa kulay ng ating parents o mga breeders, ay may tinatawag tayong recessive color sa ating breeding. Yan, kapag nagbe-breed tayo, meron palang tinatawag na recessive color. So ano ibig sabihin ng recessive color? So kung sa madaling salita, ang summary nun ay hindi porke kulay blue, hindi porke kulay white, hindi porke kulay black yung ating parent stock, ay gano'n na rin yung kakalabasan na kulay. Yun, hindi rin gano'n yung lalabas na kulay. Pwede nga mag-inherit yung kanilang offspring, yung kanilang sisiw, ng kulay ng kanilang grandparents o kanilang mga lolo't lola. So sa madaling salita, yung ating 45 days, posibleng may kulay brown o kulay pula sa kanilang breeder stock ng ating 45 days. Kaya posibleng yung kanilang lolo ay kulay red o kulay brown, kaya lumabas yung ganyang kulay. So ayan, yung ating mga sisiw, dumami na. Araw-araw tayong nakakapisa. Bali, hindi natin sure kung alin ang isa pang anak o iba pang anak ng 45 days natin. Baka merong nasalit na kulay itim o kulay blue. Pero syempre, obvious naman yan. Kapag lumipas yung ilang araw, makita natin yung difference. Ayan sila. Pagka anak naman ng 45 days, obvious naman yung pagkakaiba. Mas mataba, tsaka mas mabilis silang lumaki. Ayan. Pero may nakikita ko isa dito, possible na anak din siya ng ating 45 days. Ayan, dun, eto sa sulok. Susum natin. Sana ba? Ayan, tama yan, yung nasa sulok na malaking sisiw.
Yan. Isa siya sa possible na sisiw ng ating 45 days. Parang puti yung kanyang palong kahit itim yung kanyang kulay. So, ayan yung ating incubator na galing sa Shopee sa online. Yan, napisa na lahat. So, ang total na sisiw natin, total ay 16. So, kung 21, 5 yung ating itlog na hindi napisa. Bali, yung fertile eggs natin ay 17. Pero hindi nagtuloy yung isa lang naman. Kaya good indications na yon. Sa 17 na fertile eggs, 16 yung napisa. Kaya okay yung quality. Pasado yung incubator sa Shopee. Pero yung hindi fertile, pwede pang ulamin, naging penoy ay 4. Ayan, 4 sila. So, bali yung ating kulungan, ating kahon ay madumi na. Pag may bago kayong pisang sisiw, ganun pa rin gagawin natin, kagaya sa mga unang videos natin, linisin. Kagaya ng kita natin sa video, malinis na. Yan, palagi nating lilinisin. Siyempre, pag bagong pisa, ang inuuna natin, hindi muna natin sila lagyan ng pagkain. Una natin ay tubig. Kung bagong pisa sila na tuyo, lagyan nyo muna ng tubig. Pwede nyo silang idukdok doon sa inuman para maturuan silang uminom. Siyempre, mahalaga yun kasi para ma-cleanse yung kanilang stomach bago sila matutong kumain ng feeds. So, ayan. Effective naman yung ating ginagawang pagbo-brooding kahit wala tayong ilaw. Ang ating ilaw ay ilaw lang sa kwarto. Kasi kapag nasa kahon naman sila sa loob ng bahay, ay room temperature. Yun lang naman yung kailangan nila. Hindi naman kailangan sobrang init. At kung makikita nyo sa video, malakas sila, di ba? Masigla lahat. Yan. At syempre, subok na subok ko na yan. Hindi ko naman sinasabi lang yan dahil marami na tayong napalaking mga manok. So, ayan sila. Naglinis ulit tayo ng ating kulungan, ng ating kahon. Pinalitan natin sa pin, ganun pa rin kulay. Kasi sira-sirang kumot lang ang gamit natin para matipid. At ginupit natin sa 3 para may gagamitin pa tayo. Pwedeng labahan kung matyaga ka. So, ayan sila. Pinabas muna natin para makapaglinis. Yan. Diba? Masigla lahat. At napakaganda ng ating papisa. Healthy. So, ayun lang. Antay-antay tayo sa ating mga next update. Tingnan natin kung mabilis ba lumaki yung kanilang sisiyo. At anong mangyayari dito sa ating mga 45 days na sisiyo at cross ng ating Jersey Giant. Yun lang. Bye-bye!